Sharing is caring. Aranjay. Okay, cut muna natin. Okay. Good morning sa ating lahat. Lalo na yung mga group chat natin dyan. Thursday group kay Willis Integrated Farm. Yan, nandyan sa Holy Friday. Yung palang gustong mag-RMO, Rice Machine Operation. In situ po yun, pumunta kay Ma'am Emilo, yung may-ari ng Farm School. Nandyan lang sa Holy Friday, Maligis. Mayroon yung libreng allowance, programa na ang Dipel Rice. Tapos may in situ kayo, pwede nyong i-abroad yun, in situ. Paano mag-drive ng rotavator, harvester, at mechanical transplanter. Pumunta lang po kayo doon, basta rehistrado kayo sa RSBSA. Pumunta kayo sa Willis Integrated Week. Ganun lang po yun, pati yung seed to seeds, yung FFS, yung pag-aralan mo yung mula seed preparation, yung pagpapalay hanggang harvesting. Dapat may basic po kayo. Yun, maganda yun sa mga taga-saka. Pumunta kayo dun sa Willis Integrated Farm. Naghahanap sila ngayon yung RMO ng mga enrollees. Libre po yun. At ang maganda yun na hawak nyo, national certificate. Okay, tapos commercial seeds ng LP 2096. Ayan, may planting distance na kayo, yung 20 by 25 o 20 by 25. Wala na yun, hindi tayo magpapatanim ng 20 by 20 ngayon kasi bibigyan natin ng espasyo, magandang espasyo. Target yield natin 250 to 300, yung parang inani ni Idol Master Ernesto Martin, 281 per hectares nung wheat season. Yung LP 937, yun yung regional top yielder siya nung wheat season. Yun yung ginanap sa Cagayan na nag-award sila na siyang pinakamataas na halos ibang lahat itong bansa ay nakita ko na siya ang pinakamataas dahil ngayong Nueva Ecija ay nasalanta ng bagyo. Kaya halos walang umani dyan ng 200 per hectares. Dito sa region to maraming umani. Kagaya ni Sir Ernesto Martin III, yung Facebook account niya ay Oko Martin. I-PM nyo siya. Kunin nyo yung protocol kung ano yung ginawan. O Sir Ludi, ito na yung imported na i-adapt natin sa Luzon. Titirahin nung magaling si Piolo Ligaspe. Ayan kamag-anak ni Soren Ligaspe. Artista. Siyempre kapilyo doon, kamag-anak. Yan ang ganda ng tanim nyo. Yan kasi mo man, dangan mo man. No, 25. Sakto. 25. Kasi yung 25, pag ginanon ko, mayroong isang tangkal tapos may 1 inches. Yan. Talaga kasta. Siya ang tatanim dito kasi kahit itong dalawa lang ang maganda pagkatanim. Tips. Good morning mga ka-farmers, magsasaka, kamaguma, agri-tipid teams. At ito, maulan na umaga sa ating lahat. Umuulan, wala pa yung mga manananim. Pansinin nyo, hindi na nalalanta yung mga punla natin. Kahit magto 2 days na ngayon na hindi itatanim ngayon. Baka sakali itatanim ngayon kung pupunta sila dito. Yan yung problema kung sinira yung schedule. Naisira ulit yung schedule natin. Advancean tayo ng 2 days. Ngayon sana talaga yung patanim natin. Kaya nangyari, nabunot na maaga. Ayan, punla natin 2 days na nabunot na. Buti na lang at medyo bata pa. Kung hindi at may mga mas resistant konti yung punla natin. Kung hindi lang yan ay
Kung malalaki na yung punla nyo, nalantayan. Okay? Nandyan may Pag-asa, may Covenant, nandyan lumabas. Ngayon lang lumabas dito banda. Dati dito banda. Ayan, ibig sabihin, pag nakita natin na mayroon yan, rainbow, Covenant ni God kay Noah. Ayan. Ayan, na wala nang baha. Okay, wala nang ganun na pagbaha yung nangyari noong unang panahon. May Pag-asa. Napakaganda, swerte po sa atin yan. Okay. Yan, sharing screen ngayon. Masyadong marami yung tubig. Wala pang tagasaka natin, nauna tayo. Ay iko-control natin ito. Kung maaari sana, pwede pa naman hindi natin i-release ito. Kasi nga, mayroon tayong ibinasal. Hayaan lang natin bumaba. Hindi natin i-release yan. Yan, sakto lang naman. Yan para mabilis nilang tamnan. Okay, sharing screen. Ito na lang yung kwan natin. Dapat walang papasok na tubig na dito. Yun ang iikukan natin, yung pumapasok. Para hindi lalalim ito banda. Sakto lang yan. Tara. Morning mga ka-farmers ulit. Agri-PH team. Magsasaka, mag-uuma, at sa ibang tawag pa natin sa mga magsasaka. Nandito na po yung kwan natin, mga manananim. Okay, tignan nyo ito dahil nagahol tayo sa kwan, yung mga naglilinang ay nagahol dahil marami silang tanggap yung kwan nila, lininang. Dito sila naglas noong nakarang araw. Nandito yung mga manananim pero wala sila, kaya pumunta muna sila sa iba, itong mga manananim. At ngayon nandito na, kaya 2 days na itong punla natin. Pero pansinin nyo, tignan natin kung paano umarangkada, kung may transplant shock ba, makakalipat tanim o wala. Dahil nakita nyo naman yung punla natin ay healthy. Medyo itong inbreed ay mas malambot, napansin nyo. Kaya unlike sa LP, titignan natin mamaya. Ito kasi ay inbreed. Ito yung imported na galing Mindanao kay Sir Leo de Aguda, na may sa isang uhay, may isang adawa. Sa isang uhay mayroon 370 to 630 grains per panicle. Ibig sabihin noon sa Ilocano, mayroon siyang mabibilang. Di may isang adawa dati 370 aging gana 630 grains. Di may isang dawa, kaya napakaganda. Big sabihin nun, kung na kuwan natin sa batok niya, nabuo natin, tatalunin pa yung hybrid. Parang umaani talaga na hybrid. At nakita natin yung standing crop nito sa tanim niya ay ang lakas magsowi. Kaya napakalaking potential na makakatulong talaga ito sa mga farmers dito sa ating bansa. Ito ang mga ideal sana na ma-produce ng ating mga growers, mga nagpo-produce, para makatulong talaga. Kasi nakikita naman natin sa social media, kagaya sa Thailand, yung inbreed nila ay parang hybrid na. At hindi maarte, hindi maselan. Kasi ang hybrid, F1 yan, pinag-asawa, mas maselan kaysa sa inbreed. Ito, pwede nilang ulitin. Pag nagtanim sila, magsiselect lang sila sa kanilang pinakamagandang pinitak, yung walang damo na nakikita or walang halo o tanggalan, pwede na. Hindi na sila bibili ng seeds para siya pang gagastusin nila sa binhi pa lang, at hindi magkukulang yung binhi nila pag inbreed dahil galing na mismo sa kanilang sakan, kahit magtira sila ng 2 kaban. Kaysa pag puro binili ng 15 kilos yan, ay mabubutasan yung bulsa nila. Kaya halos hindi makatulong sa mga farmers. Tapos pag dinistribute naman yung hybrid, okay, commercial yan, parehas na commercial na ibigay sa Department of Agriculture. Problema ba yung distribution, late na. Kaya inaabot ng 7 months. Ipinunla ko yon galing di 7 months na, May yung detested noon, May, kaya hindi mo na mapapasibol yon ng 85% na nakalagay sa sako. Big sabihin nun, nasa 60 to 50% na lang. Nakatulong ba yon? Hindi nakatulong sa farmers yun. Mayroon pa yung hindi sumibol, lalong gumastos. Ganun po yon, lalong gumastos yung farmers nun dahil nabitin sa punla
Dahil konti yung sumibol, bibili ulit. Tapos yung schedule masisira, ganun po yun. Kaya sana pagtuunan ng pansin. Yan, hindi naman natin sinisiraan, kundi tumutulong po tayo na may taas yung yield ng ating bansa. Kaya ginagawa natin ito na nagbablog para matulungan yung mga magsasaka natin, hindi yung mapapagastos. Tika grab. Mate dito ka na ko ate tugkulan nato demo ato ore ajay. Kasta ore ko mo ore 2025 mo. Ato ore 25 mo. Yad adayom. Kasta ore ajay. Ikas di mo na idangan mo. Tapos may isang inches 25. Ayan nandiyan si kuan pinsan ni kuan. Ore yad adayom basit. Ito ajay pakanayan na lang na ato inbred. Tapos ajay kuam taon. Ayan, nandyan na sila si auntie yun. Wala i-atras ko. Timbulong lang ni James ka. Ayan, James. Nandyan na yung mga manananim natin. Takwa. Baniran tayo eh. Ganun po yun. Yung blinag ko kanina. Ayan, nandyan si auntie. Kamag-anak ni Juan din. Kapatid ni nanay. Ni Mrs. Okay, pupunta tayo doon sa kabila. Ayan yung kwan, tignan natin yung kwan. Sir Lodi, ito na yung kwan mo, imported na i-adapt natin sa Luzon. Titirahin nung magaling si Piolo Ligaspe. Ayan kamag-anak ni Soren Ligaspe. Artista. Siyempre kapilyo doon, kamag-anak. Ayan ang ganda ng tanim nyo. Ayan kasi mo man, dangan mo man. No, 25. Sakto. 25. Kasi yung 25, pag ginanon ko, mayroong isang dangkal, tapos may 1 inches. Ayan. Talaga kasta. Siya ang tatanim dito kasi kahit itong dalawa lang ang magandang pagkatanim. Ayan. Kapangitan, Piulaw. Tapos ito, itatabi natin yung LP937. Yun yung commercial seeds. Ito yung galing DA, Department of Agriculture. Na kung parehas yan yung binhi, yung diniscuss ko kanina. Parehas na commercial yung nailalagay sa sako. Ang problema sa Department of Agriculture, late ang distribution. Nagkakaamag yung mga binhi. Yun talaga yung realidad. Tapos sa imbakan, kaya mayroon yung na-distribute na hindi sumisibol. Kaya kawawa yung mga nakakukuha ng ganong mga seeds kasi mabibitin sila. Kaya ang payo ko sa inyo, payo namin sa inyo, kung tignan nyo yung date tested na galing Department of Agriculture, ay kung nakita nyo kagaya nito May, ibig sabihin nung pinunla ko 7 months, dinoble ko. Mag times 2 kayo, kung 15 kilos yun, gawin yung 30 kilos dahil para hindi kayo mabitin sa binhi. Kasi kawawa kayo, masisira yung schedule kung kulang yung binhi, kulang yung sumibol. Ang germination rate na lang yun galing DA, sasabihin ko na nasa 60%. Wala na yung nakalagay dyan na 85% germination rate dahil nga luma na nung ipinunla. Kaya kung maaari sana yung i-distribute ng Department of Agriculture, mga bago, i-distribute kagad, wag ipitin para sisibol. Yun yung nangyayari talaga dyan. Kaya napapagastos yung farmers lalo dahil maghahanap kung saan maghahanap ng punla, nasira yung schedule, tatanda. Ganun yun. Tapos hindi na iisang variety kung saan sa kapitbahay niya maghanap, bibili ng punla. Yun yung talagang nangyayari po sa distribution ng binhi. Late i-distribute. Yun yung issue po dyan. Okay, ito naman yung sinasabi ko lang yung totoo, yung na-observe ko. At tignan nyo naman, nag-actual tayo nagpapalutang at nagpapasibol at nagpupunla. Kaya alam po natin yung nangyayari sa distribution ng binhi. Okay, tapos ito naman yung commercial seeds ng LP 2096. Ayan, may planting distance tayo yung 20 by 25 o 20 by 25. Wala na yun, hindi tayo magpapatanim ng 20 by 20 ngayon kasi bibigyan natin ng espasyo, magandang espasyo. Target yield natin 250 to 300, yung parang inani ni Idol Master Ernesto Martin, 281 per hectares nung wheat season.
yung LP937. Yun yung regional top fielder siya nung wheat season. Yun yung ginanap sa Cagayan na nag-award sila na siya ang pinakamataas na halos ibang lahat itong bansa ay nakita ko na siya ang pinakamataas dahil ngayong Nueva Ecija ay nasalanta ng bagyo. Kaya halos walang umani dyan ng 200 per hectares. Dito sa region to maraming umani. Kagaya ni Sir Ernesto Martin III, yung Facebook account niya ay Oko Martin. I-PM nyo siya, kunin nyo yung protocol kung ano yung ginamit niya. 10.07 metric tons, ibig sabihin na kung i-convert natin sa kaban, 281 kaban per hectares. Yun yung na-awardan sila ng certificate at may check na worth 20,000. At yung grass cutter at yung sprayer, yun yung tapos ngayon, puntaan nyo, mayroon demo yung long pin ngayon na bagong variety. Yun yung LP908 yung ipinopos namin dyan sa Facebook ngayon na 25 days. Makapal na, matangkad na. Yun yung protocol niya. Yung supplement nun ay ginamitan ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at yung Hypercompose. Yun din yung gagawin natin dito. Kung ano yung protocol niya, yun din yung gagawin natin dito. Okay? Yung naghahanap ng Yieldmore at Hypercompose na pinang-supplement niya, Foliar and Soil Spraying, i-PM nyo lang siya. May stock po siya ng produkto at makuha nyo na rin yung protocol niya para mag-guide kayo kung ano yung ginawa niya sa paano na inani. Marami yon, inani niya 259 kaban, 265. Hindi lang na-record nung nakaraang wheat season yung 265 niya noong 2023. 265 yon, long pin 2096 naman yon. Tapos 259 yung LP 2096 din. Tapos yung pinakamataas niya yung LP937, 281 kaban per hectares. Okay, subukan din natin na i-target. Tapos ang target yield na ngayon 300, yung bagong variety. 300 kaban per hectares. Sharing is caring. Aranjay. Okay, cut muna natin. Okay, good morning sa ating lahat, lalo na yung mga group chat natin dyan. Thursday group kay Willis Integrated Farm. Yan, nandyan sa Holy Friday. Yung palang gustong mag-RMO, Rice Machine Operation, in situ po yun, pumunta kay Ma'am Emilo, yung may-ari ng Farm School. Nandyan lang sa Holy Friday, Maligis. Mayroon yun libreng allowance, programa na ang DFL Rice. Tapos may in situ kayo, pwede nyong i-abroad yun, in situ. Paano mag-drive ng rotavator, harvester, at mechanical transplanter. Pumunta lang po kayo doon, basta rehistrado kayo sa RSBSA. Pumunta kayo sa Willis Integrated Farm. Mamili lang kayo ng schedule ng araw. At yung anong gusto nyong araw, ay yun yung schedule nyo ng pagpasok once a week. Ganun lang po yun. Pati yung seed to seeds, yung FFS, yung pag-aralan mo yung mula, seed preparation, yung pagpapalay hanggang harvesting. Dapat may basic po kayo. Yun, maganda yun sa mga taga-saka. Pumunta kayo dun sa Willis Integrated Farm. Naghahanap sila ngayon yung RMO ng mga enrollees. Libre po yun. At ang maganda yun na hawak nyo, national certificate. Okay, tapos shout out din sa mga Filipino farmers. Damayan ng magsasaka. Ayan, yung mga group chat natin yan. Sa mga Mindanao group, mga Yieldmore user natin dyan at Hypercompose, shout out po sa distributor natin si Sir Alegua Armand at Alegua, shout po sa kanila. Yung mga kasama natin dyan, yung mga field technician sila Sir John, Vince Hallister at iba pa. At sa group chat din natin, group chat natin sa shout out din sa scientificong magsasaka, yung ka-group chat natin dyan na kamag-anak, at saka sa new user ng mga Yieldmore at Hypercompose, yung produkto natin. Shout out po sa inyo at yung mga dati na gumagamit. Maraming salamat. Ayan. Kailangan po natin at magpapabili tayo ng merienda kay pinsan dyan pag bumalik. Ayan. Ang ganda ng tanim ni Piolo, kaya pinunta ko dito. Maganda tanim ng mag-asawang yan eh. Apa ni baka umawag din nakitan sa
Nakaw. Binalak ko nga duwa kaya nga talaga dito eh. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kayo. 17. Awan may 9. Tawag pagkatang tatiwi ko, merienda. Sumang po ni James. Okay. Sana hindi na uulan para maganda. Nagpakita naman yung kahit hamog-hamog lang, nagpakita naman yung si Bahaghari. Yung rainbow. Arang-arang ganda Ganda. At binili natin basta kahit 2 puno, walang may tanim na iisang puno kasi susobra yung punla natin. Ayan. Sharing is caring. Tignan nyo parang konti lang kanina matamnan no, 1 kilo. Tignan nyo baka matatamnan niya yung buong ganyan Ayun dami pa makakon lang. Yung punla kasi natin, siyempre bata pa. Parang kulang tignan, pero tignan nyo, ang dami pa baka hanggang pa ganun, tapos papaurong natin yun kung saan kasya, baka matamnan niya hanggang dito. Yan di ba? Ang dami niyang matamnan. Inulit natin. 10 time check tayo. 9 o'clock na, mahigit. At yan, kararating natin, magpapamerienda tayo. Yan, pinunta ko na doon yung merienda nila sa sidecar sa tricycle. Parapkan! Yes, nasabay din yung katabi na pamangkin ko na dyan. Ayan patapos na si Piolo. Ayan, ganda. Yung inbreed natin, ang dami, parang maliit lang pala. Yung palang kwan nila, hanggang doon yung kerker, sabi natin yung kanya, yung punggos niya malaki pala, tapos mapino kasi yung inbreed, mas malambot, mas madaling itanim yung LP kasi mas matigas yung puno. Pero sanay naman si Piolo, ganda ng pagkatanim niya. Kaya ang natamnan nung 1 kilo na galing Mindanao, bigay niya sa Lodi Aguda. Ito yung inbreed na imported. Tignan natin, i-adapt natin dito sa Luzon. Ay matatamnan hanggang dyan. Ayan kaya niya hanggang dyan ata. Hanggang yung kaya niyang matamnan na tapat. Awanan, basitain. Kaya na ba ay so ata amen. Baka kaya na hanggang dun kasi maliit yung kwan. Ato dadya ko na Tad mo gani kakagawad. Ato lang ano balansinan. Ayan, bibigay natin yung kwan, yung balansi sa patanim. Maganda yung kabisilya pala dun sa San Juan. Kabisilya ng mga to, pinsan ni Mrs. ay kagawad ng San Juan. Naga na? Charlene? Charlie. Charlie. Apelyido? Sambo. Sambo. Yung mga kwan na ngailangan para dry season magpabuhol kayo sa kanila. Dun sa San Juan, hanapin nyo si kagawad. Yung binanggit ni Piolo. Yan, kagawad nila. Ang sipag. Merienda! 17. Kasya pa yung binili natin. Nagpamerienda tayo. Nay! Tinati ko na tinira dyan pusa dyan may isa. Ay, mo na dyan pusa. Naalala dyan may isa. Okay, tara. Ni Jem. Tawagin din natin. Tagasakan natin. Magmerienda din tayo. Okay, ganoon lang ang sharing is caring. Cut muna. Mga kaparmers. At ito, dami nating sobra. LP 2096 ang mga to. Dami nating sobra ang 937 naman yun. Sobrang punla. Okay lang naman. Hindi na natin pinatanim lahat yung LP 2096. 24 kilos. Dami sobra. Panghulip. Sigurado yan may huhulipan dahil sama ng panahon. Maraming nakalusot na
kuhol, lalo hindi naman umaraw, mayroon at mayroon nakalusot. Biglang umulan, nandun na sa dulo na sila. Ayun, yung dalawang pinitak na lang. Ito tapos na rin ito. Ito yung inbreed natin. Tignan natin yung standing crop nito dito sa Luzon. Ayan, LP 937 lahat yun. Nakaangat, napunla doon. Tapos tatanggalin natin yan. Sunod, wala yung tagasaka ko, nagraras din sila nandun. Papatanim din sila bukas. Sakto na kaalis naman niya. Yung dala-dala yung hand tractor yan. Patapos na. Ito, hanggang dito yung natamnan ng inbreed yan. Sakto, katatapos ni Piolo. Tinulungan nung kwan dyan. O ito, linagyan mo ng kwan, sabi ko yung pagitan. Ayan, halos yung pagitan niya 2 feet. Yan, 937 ito banda. Para makita din natin na itabi standing crop nito, inbreed. Okay. O yan na, tapos na. Tapos ang mga yan, pagilid lang natin dyan at panghulip. Kasi may hindi tayo makakapulyar ngayon na ang Ilmor soil conditioner. Pangit yung panahon. Hintayin muna natin. Ibig sabihin yan, kahit hindi na pulyar, lang yung parang ginawa natin sa pamatay ko, i-upload ko sa susunod or mamayang gabi. Yung ginawa natin yung nagurdo, yung lang, kahit hindi pino, kasi mahangin, dapat nakagurdo siya, yung parang umuulan na mas mapino sa ulan. O ayan na, tapos na yun, panghulip na yun, binaba ko ng mga yun. Yung iba pa ay nakaangat. Okay, yung natamnan ng LP 2096 natin, sakto lang pala, nagkasya sa 1 hectares, pero marami talaga natira. Kaya pa niyan, yung natira, kaya pa niyang tamnan yung pang isang pinitak, 1,000 square meter. Pero gagamitin na lang natin pang hulib yan, kaya linagay ko na doon, meron na doon. Ayan, yung pagkatanim ng kwan natin. Kita nyo naman yung punla natin, bata, nasa 1 feet. Okay, ganyan, sakto lang yan, arangkada ka agad yan. At yan, may panghulib na tayo, medyo malalim yan, may panghulib tayo dyan. Tapos doon dinistribute ko na yung panghulib. Yan, lahat na nakikita nyo dyan, panghulib na yon. Ang natamnan natin ng LP 2096, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 1 hectares. Kaya sa susunod na lang tayo iikot. Ayan, kasi yung pilapil ay malambot. Okay, tapos na. Sharing is caring. Happy farmers. Ayan, kulang ng go. Target yield natin mga kagritipeds, 10 tons pataas. Nag-a-adjust yung screen natin. Okay, go na tayo. Alas 5 na pala mga kagri. Ayan, last 2 loads na tayo. Bali, nagdoble ako. Bumili ulit ako ng isang box na ganito at nag-follow up dahil ang daming nakalusot. Ayan, last 2 loads na tayo. Bali, tapusin natin lahat hanggang dun sa kabila. Tapos ko na dyan, isang pasada na lang dito. At buti na lang, dun sa dulo, merong hindi na isprayan pala ng pinsan ko. Okay, yan, gabi na, 5 o'clock na. Tara, tapos haluin yung mabuti para sureball na kwan na. Lalo't nalulubog tayo minsan, kailangan may tubig pa tayo dyan, kailangan mapatay natin ang mabuti yung pesting kuhol na yan. Okay, tara tayo magpupulyar at soil spray. Patayin muna natin lahat ng kuhol ng Yieldmore. Yan, nandyan lang naman nakabantay, nandyan lang i-stock natin pang treat natin sa lupa para sakto mamaya pag nakarating. Ito na kuhan ko na dito kasi malalim konti dito, na balaho yung harvester noon, ay rotovator, naghilaan sila dyan, malalim dyan, kaya dinobli ko yan. Tapos ayan na yung ito LP 937 po ito dito banda, 2096 na dun sa kabila dun. At
install natin dito. Padaanan ko lang yun, tapos pupunta na tayo dun hanggang dun. Okay, para makita nyo lang paano tayo mag spray ng pamatay kuhol, mahangin. Kung mahangin ang panahon, i-post muna natin. Okay na, natapos ko na yung kwan. Ito, one load na lang, doon na lang sa nakahiwalay mamaya. Ganyan ko na lang para makita nyo pati yung nakahiwalay. Ayan, para makita nyo lang. Kalahati na lang ito yung tatapusin ko. Natapos ko na kanina yan. Pumunta lang ako dun sa likod, mayroong hindi na isprahan dun, halos maubos ng kuhol. Yan, ang kadalasan tutukan nyo yung mga nasa malalim na bahagi. Ganyan lang, oh, pag mahangin yung ganyan, yung kanya parang paulan, matamaan yung kuhol, lumagapang na. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see where spring Declared. Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Value Alliance. and the words hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You were all I long. Never so